Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness din dito. po at saka resource person po. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ipinunto naman na base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource. Dito kasi may binasa ritong jurisprudence si Gloria Macapagal Arroyo. Bale, ito yung nangyari dun sa Senate, sa House Congress hearing nito. Kasi kung panonoorin niyo yung Congress hearing na may binanggit si Gloria Macapagal Arroyo na nangyari before nung time ni Miriam Defensor Santiago. So, kumbaga, ni-raise din doon ni Miriam Defensor Santiago na magkaiba yung resource person sa witness. So, hindi pwedeng obligahin yung isang, yun nga, o kumbaga hindi pwedeng ihalin tulad yung dalawang tao kasi magkaiba ng turingan or may magkaiba yung tingin doon ng Supreme Court ng batas natin. So, dito lang makikita nyo na parang dito pinapakita lang na ganito mambraso yung ating mga mambabatas. Na kapag yung resource person nag-under oath na, kumbaga parang, yun nga, gaya na sinabi ko kayo sa inyo kanina, parang under na sila ng kapangyarihan ng komite, ng Senado or ng Kongreso once na nag-take ng oath. So, doon, nalalabag yung karapatan. So, kung mapapansin nyo, di ba, kung bulyawan na lang sila ng mga mambabatas, yung mga resource person, yung mga witness, once na nag-oath ng take sila, nag-take to sila ng oath, ganun-ganun na lang. Makikita nyo na di ba, parang sila na yung pinakamababang uri ng tao kapag nandyan na sa committee hearing na yan. So, ang sasabihan ka, ang sasagot mo lang, oo, hindi ka pwede magpaliwanag. So, dito, pinakita lang dito sa nangyayari na pwede rin gamitin ng mga future na iimbitahan na maging resource person na pwede silang hindi mag-take ng oath. Maniwala kayo, maraming gagaya dyan. Isa yan sa mga, kumbaga ito ni isa sa mga titingnan nila na dahil nga pinagbigyan nila rito sa ending kasi nito, pinagbigyan nila yung request sa pag-refuse ni VP Sara na mag-take ng oath. So, expect natin sa mga susunod na mga committee hearing, may mga resource person na hindi magte-take ng oath. Kapag alam nila na sila ay iimbitahan para mag-resource person at alam nilang kumbaga sila yung pupuntiryahin. So, pwede nilang i-invoke yung kailang karapatan na wag mag-take ng oath kagaya ni VP Sara. So, tuloy natin itong sinabi rito ni Gloria Macapagal Arroyo. Person. We cannot just trivialize. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken. But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect. So ending, hindi nila napilit. So maraming mga kongresista na naman dito yung napaeleng-eleng, yung wala na naman mapupuntahan yung pagpunta rito ni VP Sara. Wala naman tayong kumbaga yung plano natin. Wala na naman mangyayari. So mapapagalitan na naman tayo ni Speaker. Hindi na naman natin nag-isa rito si VP Sara. So parang ganyan yung mangyayari rito. So dito lumalabas lang talaga na hindi nila kaya yung talino ni VP Sara. Tandaan nyo, si VP Sara hindi naman yung baguang politiko. Matagal ng politiko yan sa Davao. So, kumbaga yan, well-trained yan sa kanyang tatay, kay Pangulong Duterte. Well-trained. Siyempre, malamang sa malamang naman yan during the time na hindi pa siya politiko, sumasama-sama na yan. Siyempre, kumbaga nakikita niya na kung paano
paano patakbuhin yung Davao. So nakikita niya na yung mga senaryo, naririnig niya na yung mga nangyayari, or I mean nakikita niya yung mangyayari, naririnig niya na yung mga usap-usapan. So kumbaga may ideya na siya. So hanggang sa naging politiko na siya at kumandidato diyan sa Davao, kumbaga well-trained na yan. Hindi niya na yun, kumbaga, kung yung ibang resource person, nabraso. Yung pinakamagandang term doon, nabudol ng itong mga kongresista natin na to dahil kita nyo naman, di ba, tuwing mayroon silang congress hearing, kapag hindi nila gusto yung tao, talagang ganun-ganun na lang kung ipahiya nila. No, you should answer by yes or no only. Nga, ganun-ganun pa, di ba? May pataas-taas pa ng boses. So, dito, hindi umubra yung yung plano nila rito. So, malamang sa malamang itong mga kongresista na to kung panonoorin mo yung hearing na yan, makikita mo bakas na bakas sa mukha ng mga kongresista yung pagkadismayan nila sa sarili nila. Kumbaga nautakan na naman sila ni VP Sara. Kasi after ng incident na yan, nagpaalam na si VP Sara. Pero kung titingnan nyo naman, napaka-respectful na ginawa ni VP Sara kasi ginalang pa rin naman niya. Kumbaga, binigyan niya ng tamang pag-address, kung paano niya i-approach yung presiding officer, at nagpapaalam siya na yung tono ng boses niya is talagang makitang mababa. Pero alam mo yung body language niya na pinapakita niya yung aura niya na kumbaga, kitang-kita mo yung aura niya na hindi siya magpapatalo basta-basta, pero yung tono ng boses niya, the way siya paano niya i-approach, paano niya i-address yung mga nasa loob ng session hall na yan, nandoon, mataas yung respeto niya. Pero syempre, may mga nabasa pa rin naman tayo mga lobas na video na pinairal na naman daw ni VP Sara yung pagiging bratinela niya. Which is yun na lagi naman nilang sinasabi na isipin nyo paano siya magbabratinela dyan, nag-iisa lang siya. O I mean, sabihin na natin kasi dalawa yung dalawa yung naging kakampi niya during that hearing, si Congressman Marcoleta at saka si Gloria Arroyo. So, kahit pa paano nagkaroon siya ng sasandalan Kasi kumbaga binakapan siya ng dalawa. So kahit pa paano lumakas yung puwersa niya. Pero hindi yung ganong kalakas pero kahit siguro wala yung dalawa, kayang-kaya ni VP Sara. Yun nga lang, syempre mas lumakas lang yung puwersa niya dahil may backup siyang nakukuha sa likod niya. May sumisecond demotion, kumbaga parang ganun. So, walang nagawa rito itong mga kongresista natin. So, umiyak na lang sila sa Gedli. Please, your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpalang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise na natiling nakaupo.